Napakaraming teorya ang umiikot sa buong mundo tungkol sa saligang pangkalusugan. Sa pangkalahatan, ang bawat individual ay may iba't ibang mga alalahanin at pangangailangan pagdating sa kalusugan. Human body, cells, tissues, organs, and systems. Human cells. Human cells ay ang mga pangunahing istruktura at functional unit to any living thing. Each cell is a small container of chemicals and water wrapped in a membrane. Mayroong mahigit 100 trillions ng mga cell sa isang tao, at ang bawat isa ay naglalaman ng lahat ng mga genetic na impormasyon na kinakailangan sa paggawa ng isang tao. Different types of cells. White blood cells. White blood cells. Sila ang mga nagtatrabaho para maglinis sa ating katawan, magprotekta sa anumang sakit at tumutulong upang mapanatiling malinis ang ating dugo. Kapag ang mga bakterya o viruses ay inaatake ang mga cells, ang mga white blood cells ay kumakapit sa kanila. Ito ay para mapigil ang mga bakterya at mga viruses mula sa pagkuha sa mga cells. Kapag tayo ay nahiwa or may gasgas, sila rin ang tumutulong upang pagalingin ang mga ito para maiwasan ang impeksyon mula sa bakterya at virus. Number 2. Bone cells. Bone cells. Ang mga bone cells ang siyang gumawa ng ating mga buto mula sa balangkas ng ating katawan or support system. Dahil sa ating mga buto, kasama ang mga kalamnan kung bakit tayo ay nakakatayo, nakakaupo, at nakakagalaw. Pinoprotektahan din ng bone cell ang mga laman loob ng katawan tulad ng puso at utak mula sa mga pinsala. Most bones have a soft center called bone marrow. Red marrow makes the red blood cells and some white blood cells. Yellow marrow, which is made up mostly of fat cells, stores energy for the body. Red blood cells. White blood cells. Skin cells. Bone cells. Ang mga ito ay ilan lamang sa 200 iba't ibang uri ng mga cells sa katawan. Together, they control who we are and what we do. Sila ay nagsasagawa ng mga tiyak na gawain o function sa katawan. At nagtutulong-tulong din upang ang katawan ay maaaring maging malusog at manatiling buhay. Considering that the body has more than 1 trillion cells, this is quite an accomplishment. A cell is always functioning, subalit ang isang cell ay hindi kayang gampanan ang lahat ng mga trabaho na kailangan upang mapanatili ang buhay ng isang komplikadong organismo o tayong mga tao. Ito ay nangangailangan ng makakasama gaya ng mga human tissues. Sila ay katulad din ng mga cells na nakagrupo sa isang unit. Ang tawag sa kanila ay tissues. Ang mga tissues ay organisadong grupo katulad ng mga cells na gumagawa ng magkasama upang gawin ang tiyak na gawain or specific task sa ating katawan. Halimbawa, ang muscle cells ay nagsasama para gumawa ng mga muscle tissues. Ganoon din sa nerve cell. Nagsasama sila para gumawa ng mga nerve cells. Ngunit sa kabila ng pagtatrabaho ng mga cells at tissues, it is not enough to handle all the things our bodies need to do. Sometimes different tissues work together to perform specific function. Such a group of tissues are called an organs. Organs. An organ is a part of our body that performs a specific function like our brain, heart, lungs, liver, and skin. Imagine getting through a day without our heart or skin.